I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat. Nahawak namin ng kumiting ito ang iyong sinumpaang salaysay. Nakalagay dito na ikaw ay naninirahan ngayon sa Mamburao, Mindoro Occidental. At nakalagay din dito na kasambahay ka bago pa mag-Mayo 2023 hanggang June 2023 ni Danica Jerlyn Garcia Ruiz na nakatira sa barangay Palocan West, Batangas City. Sino si Danica Jerlyn Garcia Ruiz? Anak po siya ni Ate Franz po tsaka ni Kuya Jerry. Anak? Apo. Ilang taon na to? Hindi ko po alam kasi hindi ko po siya natatanong kung ilang taon po siya. Hindi, pero sa itsura? Nasa 18 po kasi grade 12 na po siya, graduate po ng grade 12. Grade 12. Hindi siya nakatira sa Mindoro, nakatira siya sa Batangas City. Opo. Bakit? Bukod na nag-aaral? Kasi po nag-aaral sa Lyceum. Ito yung gustoong Mayo taong ito, dinala sa inyo si Manang LB. Opo. Dinala, sino naghatid? Si Kuya Jerry po. Jerry, pwede mong ituro? Nandito ba yung Jerry? Sino ba ang Jerry? Ruiz po. Ang Pablo Ruiz at Jerry, isa yon. Nickname niya, hinatid. Opo. Hinatid si Manang LB sa bahay ni Jerlyn Garcia Ruiz na anak. Opo. So dinala siya doon para magpagamot, para magpagaling, Para ipagamot po. para ipagamot. Kasi ano itsura na niya yon? Yun na po ang itsura ni Ate LB. Bulag na po siya nung dalhin doon. Yung ngayon, papagamot sana saan? Sa Batangas City? Saan? Diyan natin po sa Batangas City. Sa Batangas City. Matanong ko po si Dr. Nico Valentino Magalona, meron ba ho, kung saan natutulog si LB, doon ka rin? Opo. Magkasama kayo. Ano na ikwento niya sa inyo? Wala naman po siya nababangit. Pero hindi ka ba nagtataka na yung katatayuan niya ay kakaiba? Hindi po. Kasi noon ko lang po siya talaga naging kasama din nung ihatid po doon ni Kuya Jerry. So nung hinatid nung Jerry, iniwan lang o binantayan pa? Iniwan na po. Iniwan doon sa 18 anyos na anak. Opo, iniwan po sa amin. So anong sabi ng 18 anyos na anak? Wala po. So iniwan doon. Pero si Manang LB, natulong-tulong din sa iyo. Opo, nagwawalis-walis po siya pag minsan. Nagwawalis din. So, Senator Estrada and members of this committee, it would show that when LB Vergara was transferred apparently for medical assistance to a place in Batangas City to a member of another Ruiz, the member of another household of the Ruiz family, she was also asked to continue the same work as a household helper. Nagwawalis-walis, ano pa? Tulong din magluto? Hindi na, kasi bulag na nga siya. So, Minsan po naglalampaso. Siya po ang may gusto nun. naglalampaso. So, umalwan-alwan yung trabaho mo. Maalawa naman po sa Nabawasan. So, ang trato sa kanya bilang kasambahay din ng mga Ruiz. Opo. So, nagtrabaho siya doon. Tapos, meron pong binanggit kayo sa inyong sinumpaang salaysay dahil sa awa nyo kay LB, ay kayo ay nag-post sa Messenger kung sino ang nakakakilala, quote-unquote, kung sino po ang nakakilala kay LB Vergara o Silvera Vergara, nandito po siya sa Palocan West, Batangas City. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Pina-search niya po sa akin yung mga pangalan po ng kapatid niya. Tapos, minessage ko na lang po na kung kilala si Ate LB. Kasi po, uuwi pa ako kinabukasan ng Mindoro. Uuwi kayo ng Mindoro. So, nung umuwi ka, naiwan siya mag-isa ron? Hindi ko po siya iniwan. Inantay ko pong makuha siya ng mga kapatid. May dumating na kapatid. Sino yon? Si Ate Baby Lu po at saka si Ate Gloria. Teka, ang Gloria ba ay yung tasing? Ayun, kayo po yung nasa likuran. Kayo po ay nanumparing kanina, di ba? So, kinaon nyo na, kinaon na sila. Ikaw ang tinatanong ko, sinundo na. Tsaka pa lang nakaalis. 30 pa po ako nakaalis nun. So, kailan dumating yung sinasabing may 20,000? Nung nitong kailan ba? June? June po kami nagpunta ka na Ate LB sa Simlong po. So, sa madalit salita, nung dumating sa Batangas City, pala ng isa?
Gloria po. Gloria, ganong katagal? Bali po nakuha na po si Ate LV ng mga kapatid bago pa po ipaano yung Oo nga. 20,000. Nahuli pa yung 20,000. Nung nakaalis na, tsaka hinabol yung 20,000. Opo. Nasa kapatid na po si Ate LV. Kanino nakarating yung 20,000? Kanino sinabing may 20,000? Doon sa anak? O nalaman mo? Actually po, Then, nagwawalis, hindi na ipagamot, hindi po. binigyan ng sweldo sa Batangas City? Hindi po. Hindi rin binigyan. So, nung dumating yung mga kamag-anak, nagpasalamat sa iyo, at ikaw ang nag-post sa messenger, kaya siya nakupkup muli, nakuha na rescue. Yes. Dumulog kayo sa Batangas City Police? Hindi po. Hindi rin. Dumulog kayo sa barangay? Hindi rin po. Ninenervyos ba nun si Manang LB? Nag-iiyak lang po siya. Nag-iiyak dahil baka balikan siya nung amo o ano? Hindi ko po alam. May trauma pa, ganon, ninenervyos. Opo. May I turn my attention now to state prosecutor gamutan? Hindi po. Kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Nag-iipon pa ng pampagamot. Sila Ate Franz po at saka si Kuya Cherry. Natanong ko kahit sino po ang sumagot sa inyo, dinala nyo sa Batangas para ipagamot, pero hindi naman maipagamot kasi mag-iipon pa ng pampagamot. Totoo po ba yan? Yes, Your Honor. Kasi po, nagdi-deliver lang po kami ng sibuyas. Tapos nung inutang yung sibuyas namin, hindi kami nabayadan. Pero po, Your Honor, June 27, kinausap ko ang Ate LV nung gabi. Sabi ko po, Ate LV, pasensya ka muna, pahintay-hintay muna, maniningil lang ako sa napautang kong sibuyas, tapos ipapagamot kita. Ang sabi po ng Ate LV, yan alam mo Ate LV, ang sabi ko sa iyo, diga po, sabi mo sa akin, sige te, padala mo lang ako ng damit, tapos allowance. Diga po, biniro pa po kita, magkanong allowance gusto mo te? Diga sabi mo po, kahit 1,000 lang, 100 lang, pambili ko lang ng merienda. I'm sure hindi nyo nabasa pa itong sinumpa sa laysay ni Miss Maria P. Guillermo Villar. Nabasa nyo na ho? May Hindi kopya po. kayo. Hindi kayo binigyan ng abogado ninyo? Wala pa po. Wala pa. Kasi sinabi nyo, kinausap nyo si Manang LB June 27. Ayun. Nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ni Miss Maria P. Villar, noong June 27 din, ay nakiusap sa kanya si LB na kung pwede ay tulungan siya. Makita niya ang mga kapatid niya na di umano'y naninirahan din sa Batangas City at ang pangalan ay Gloria at Baby Lou. Ito po yung sinumpaang salaysay ni Maria P. Villar na nakiusap sa iyo si LB na tulungan siya noong June 27. Ito naman, sinasabi ni Mrs. Ruiz, noong June 27 din, kausap niya si LB na kahit 100 pesos ay bigyan. Pang allowance daw po. Ang tatanungin ko ngayon ay si LB. Sino ang nakausap mo noong June 27? Yung Si Maria Villar o si Franz Ruiz? Sa Ate Maria po, Na nakiusap ka na? na pakihanap po yung mga kapatid ko. Ayun. So, si Mrs. Ruiz, nakausap mo ba noong June 27? Sa iyo, Hindi po. na kahit daw 100, bigyan ka? Hindi po. Ay, hindi totoo yon. So narinig niyo, Ms. Ruiz, pero ang tanong siguro din ng komite, may pinahabol kayong 20,000 na di umano'y napag-ipunan, bakit hindi muna yon ang pinauna sa gastusin sa ospital? Magkano ba ang gastos sa ospital? Dr. Magalona, pagtanggap sa Hindi po nagtrabaho ang Ate LV sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina. po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada po kayo, sa inyo na nanggaling yon. Ay yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sir ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yon? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid lang po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po. Minsan po, pinatitigil po ako doon sa Tianggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po,
pag naitiyanggian. Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? Parang hanggang tanghali po kami dun eh. Simula madaling araw. Opo. Sa tuwing Biyernes, ikaw ay nasa Tianggian. Opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado, Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no, Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung ang niluluto, yung pangkain nyo. Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta. Pa, Hindi binebenta. pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya? Hindi po. Pagkain nyo lang. Opo. Ayun. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, o doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay? Referring to these spouses. Yes, Mr.